buntag natong tanan. Happy Saturday. So nagpadayon ta sa pagtuon sa The Book of Psalms, ika-147 na ni nato nga series. Unya naa ta sa Psalm 93. Psalm 93. Let's all stand, magampo ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for the strength that you have given to us today. I pray that you will bless us, dear Father, with your message. I pray that you will allow me, O Lord, to deliver it according to your will, and help us, Lord, to honor you in our midst this morning. This is for your glory, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Lord Who Ruleth Over All. Kinsa man na siya nga Lord. Wala tay laing giila nga Lord, mga kaigsunan, kundili ang atong Ginoong Hesukristo. O kung siya ang atong iparule sa atong kinabuhi, sa tanang bahin, mga igsoon, wag yun tayo problema. Na may problema, pero dili tama problema. Kaya wala man i-promise si Christ, mga kaigsunan, nga kumusunod ta niya, kung siya ang atong pabuton sa atong kinabuhi, wala na'y problema. Wala siya ni promise, ana. Walay bersikulo nga nagsulti, ana. Pero, ang nakanindot, walay problema nga atong atubangon nga wala siya. So meaning, any kind of problem nga atong atubangon sa atong kinabuhi with the Lord, rest assured, you will be okay. Munang giingon nila mga kaigsunan, it's okay not to be okay with the Lord. Diba? Sometimes atong kinabuhi, dili okay kay daghan kay problema diha, problema diri, problema dito, bisag asa kaadto, makakita kag problema, but you are with the Lord. Manakuha na to. So walay situation sa kinabuhi nga dili nato masurpass kung si Kristo ang atong kuyog, mga kaigsunan. So, the Lord who ruleth over all. 5 kabutang, karong kabuntagon mga igsoon, atong isgutan ani. Number 1, God reigns with majesty and strength. Tanawag siya imong kuyog, mga igsoon. Mo-reign siya sa imong kinabuhi with majesty and strength. So, siya pasabot, ana. If Christ is the one ruling sa atong kinabuhi, what kind of life ang atoang maangkon? Kinaaman si Christ, maumay iyang gigamit, mga kaigsunan. In Psalm 93, verse number 1, ingon sa Bible, the Lord reigneth, He is clothed with what? Majesty. The Lord is clothed with strength, wherewith He hath girded Himself. The world also is established, that it cannot be moved. Tanawa? Kung si Kristo, mga igsoon, mo'y nag-rule sa imong kinabuhi, according to the Bible, di sad ka mamove. Now, what kind of problem? Gubat? Ha? Makapahunong nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo? No. Di ka mamove kung unsay commitment nga gibuhian nimo sa Ginoo, dili gyud na nimo madiskitahan. Ining abot sa problema, mga igsoon, mao ra nay magpabilin nga di gyud ko ni hilabtan kay ako ning panaad sa Ginoo. So whatever you have promised to the Lord, you will remember everything. So kung ni-promise ka, akong atimanon, akong pamilya, saad na ako sa Ginoo, di gyud na nimo tagtangon. Kaya nga naman, gisaad ni mo sa Ginoo, wala sa imong pamilya. Gisaad ka sa Ginoo, nga mga lagad yun ko ni mo, Lord, hantod sa katapusan ako ginhawa, di na ni mo hunungon, mga kaigsunan, because it is being promised to the Lord. And it is the Lord who is with you. Ang balag Espiritu, may musig, remind ni mo, may mag-strengthen ni mo, mga kaigsunan, with majesty and strength. Pagkanindot, ana, kaya nga naman, mo iyahang gisulob, mo? Maoy iyang gisulob. Unya, according to the Bible, there is a last part, mga igsoon, the world also is what? Established. So our life will be established. Kisa may mo establishan, ana.
God. Jesus will establish our life that it cannot be moved. Dili, it cannot move. It cannot be moved. So kung dunay gusto nga mo iswag nimo, dunay gusto mo pahulong nimo, dunay gusto nga mo guba sa imong kinabuhi, you are untouchable. They may hurt our flesh, but they cannot hurt our spirit. Mao na usay makaingon sila, ang kaaway ba makaingon daog ni hilak man siya. Hilak lang kita kay sakit. Muhilak kita basta sakit. O ikaw ba? Ha? Muhilak to basta di ka na mura magbugat kaayo. Mao na sometimes matanawan nga murag napildita pero sa mata sa Ginoo mga kaigsuonan daog gyud siya. Mao na abot dito sa unahan mugawas gyud nga ikaw mo nakadaog. God's reign is sovereign, majestic, and unshakable. Way makauyog mga kaigsuonan. His strength secures creation and provides stability in a changing world. Ni-agree ba mo nga ang kalibutan mga igsoon? Grabe mo usab, grabe mag-usab-usab. Wala gyud kuan, wala gyud fix. Musaad unya inig kahuman, wala di ay. Pag ang kalibutan mo promise, ayon na lang ibutang imong buot diha. Pero ang Ginoo daghan kay promises mga kaigsuonan. Nganong kita di mata mo kupot ani. Ang promise sa tao Hinoon nga pwedeng mupakyas anytime, ato man yung ipuli sa promise sa Ginoo nga kung mukuyog taniya, kung musunod taniya, iya gyud proteksyonan, iya tang panalanginan. Ngano di man ta katuo sa Ginoo sa tao Hinoon kusog kita mo tuo. Amo na nga magkaguba-guba ning atong kinabuhi. Kusog mag-usab-usab ang kalibutan. But God's word never change. Pariha ra siya yesterday, today, and forever. The same. Wala nag-utro-utro ang Ginoo sa iyang pulong. Mao na nakanindot pangaigsoon. Number 2, His throne is eternal and unshakable. Klaro kayo no? Dili gyud pwede mauyog ang trono sa Ginoo. Ang iyahang pagkahari dili pwede kuan nimo mapahunong kay siya gyud ang king hadtod sa kanturan mga igsoon. In verse number 2, tanawa sa verse number 2, ingon sa Bible mga kaigsuonan, Thy throne is established of old. Thou art from everlasting. Kano sa mohunong ang iyang pagkahari? Kano sa mohunong ang iyang pagkahari? No? Na according sa history, si Christ giila siya nga hari mga igsoon. Siyempre, wala pa siya na tao, wala siya giila nga hari. Hantod na dito na sa after kan David, after dagan ang hari ganito nga mga igsoon. Ni hantod si Christ. Pero sugod pa sa sinugdanan, naa na siya. Siya na ang hari. Pero gitugutan niya nga ang tao buhari usa. Pero tanawag unsay kalidad sa tao pag nihari mga igsoon. Unsay klase nga leadership ang mahimo sa usa ka tawo. Diba? Mo worship og idol gibawal sa Ginoo mo'y gibuhat. O individually kitang tanan kay kita baya mo'y hari sa atong kaugalingon. O kumusta ang imong leadership sa imong kinabuhi? Imo bang gipaduol gyud sa tinuod nga leader? Nagpaduol ba ka sa source? Nagpaduol ba ka sa tinuod nga hari? Diha na to makuan. Diha ta kay baw ba? Grabe gyud yung tao, no? Pero ang Ginoo, ang iyang trono, dili mauyog mga igsoon. Established of old, unya from everlasting. From everlasting to where? To everlasting. Way hunong.
Eternal. So, angay lang nga atong saligan o isalig nato atong kinabuhi sa iya, kay walay pag-usab, walay paglubad. Kung unsa iyang gipromise, mauna na atong kuptan ug maunay atong i-expect mga kaigsunan if we are going to follow, if we are going to obey, if we are going to serve the Lord. Kung unsa iyang gipromise according to what is written, maug yun na siya. Ngayon, di man ta kasalig mga igsoon nga naa may written word. Di ba? Dili kay ka lang, istorya lang mga igsoon, bisag klaro kayo nga naay bakak diha, basta wala kay prueba. Mangita og prueba, kung way prueba, adi lusot ang bakak. Pero ang Ginoo gisuwat na niya tanan. Unya ang mga tao nga gabasa mga kaigsuonan, di pa kasalig. Tanawag, unsa ta ka questionable? Unsa ta ka kanang pulpul ug utok ba ang mga tao? Mas musalig ta atong dili tinuod. Mas musalig ta atong kanang binuhat ra ba kaysa nagbuhat. Ari ta salig sa Ginoo. God's authority is eternal, unlike earthly powers. His throne is timeless and unchanging, reminding us of His everlasting rule. So ang Ginoo, ni-rule siya sa atong kinabuhi, hangtod kang turan na mga kaigsunan. Never allow, kay imong pulihan ang Ginoo. Never allow, nga naay mo puli sa Ginoo, ni si bisan kinsa nga mo puli mga igsoon, nga magbuot sa atong kinabuhi, nga maoy mo babag sa imuhang commitment sa Ginoo, ayaw gyud sugot kay uso kayo na karong panahon na nga nag-commit ka sa imong kinabuhi sa Ginoo, daghan kay mobabag nimo. Ayaw ron, ayaw gyud. Daghan kay mga tao, mga saba pa nimo. I-disown pa ka, magkalisod. Nganong nagpadamag ka ng inyong simbahan. Mga kaigsunan, we are not doing this for the church. We are doing this for the Lord who owns the church. Kita man ang simbahan. We are doing this for the one who saved us. We are doing this for the one who created us. Mga igsoon. So mo na nga, ang iyang authority, walay putol-putol, dili pariha aning. Karon mo nang gubot kaayo ang nasod mga igsoon, kay kung kinsay makalingkod, hal na magpatuyag diha sa iyang gahom, kay pila ra guna ka tuig. Di ba? Nya ikahuman na mao na ang trend. Basta ikahuman na ng presidente, priso sunod. Lain nasad. Kay di man pwede siya prisuhon. Una ikahuman pa sa termino. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, unchanging. Ang iyang pag-reign, timeless. Unya, unchanging. Mao ni nga, ang iyahang pag-rule sa kinabuhi o sa tibuok kalibutan is never-ending. It's everlasting, mga igsoon. So nga di man nato tugutan nga ang Ginoo mo'y atong ilhon nga hari sa tibuok natong kinabuhi. Nga consistent man siya sa iyang leadership. Consistent man ang Ginoo sa iyahang balaod. So di ta ngay maglibog ba? Pag makatunan na nato ang iyahang pamaagi, makatunan nato iyang balaod, di na ta maglabad. Nga, uy, basig ka usab og rule. Walay usab-usab ang Ginoo. Nga, mga sipyat gyapon ng Kristohanon, kay kita may makalimot nga wa day na usab ang Ginoo, kita man mag-usab-usab. Tuo ta karon ugma di na. Unya mo tuo na sad ta. Unya di na sad. Why can't we be consistent? No? Believe in Him consistently para makita nato ang resulta mga igsoon sa pagtuo sa Ginoo. Mo na nakanindot. Mo na ang mga tao ganahan kayo og trabaho kay makita magyud lang resulta ighatag sa envelope. Sweldo ba? Sweldo. O di ba, lipay na kayo pag mabot ng sweldo?
O gano'ng nakadawat kag sweldo? Kay consistent kay kang mumatag sa'yo. Bisag galaban imong ulo. Consistent kay kang mo duty. Nakasabot mo? Be consistent ko no, sa lain nga, like business, be consistent. Tanaw na to, mubalik pa ba kag trabaho? Ang inconsistency, atong ibutang diha sa nindot nga mga butang. Pero sa mga bati, diha ta consistent sa pagpabadlong. Consistent kayo ang mga Kristohanon. Pero sa pagbinuotan, tilaw-tilaw lang. Why mo amen diha? Angay pa ba mo na kung pangutan-on? Nay mo amen diha? Consistent kay ta kung unsay dili maayo, consistent kay ta kung unsay bati, pero kaning nindot mga igsoon pugsunon kay ang mga tao. Mao nay pagpasabot ba nga grabe kayo ang yawa na ka-manipulate sa unahuna o kasing-kasing sa mga tao. No? Pero kung musalig lang yun sa Ginoo, di na siya kahilabot nato mga igsoon. He can never destroy God's creation kung naa sa Ginoo. Number 3, chaos and opposition cannot overthrow Him. Bisag unsa pa, gubat man ron. Parang usong gubat ron da. So gubat mga igsoon, it cannot overthrow Him. Bisag unsa pa yung sitwasyon sa atong kinabuhi, mga opposition sa atong kinabuhi, dili maka-overthrow sa Ginoo. In verse number 3, o sa Gingos Bible, the floods have lifted up, O Lord, the floods have lifted up their voice. The floods lift up their waves. O sa may nag-represent sa flood, mga igsoon, problem. Difficulties in life. Nakita nato mga igsoon, mga problema karon nagsaka. Huwag yun nalipay ni mahal ang gasolina. Ano na tingali ang nagnegosyo. Pero ang problema sa sila, kaya nga naman ang supply. Problema man sila sa supply. Unya, kung na may malipay nga kanang nidako ang iyang income, it is so temporary. Dili ta angay malipay anang temporary kana magmukita na kagdako sa makadyot. Dili man na matawag mga kaigsunan og victory. Di ba? Agka lang yung consistent, bahala ginagmay pero sige man wala lagi pastor, nindot lagi ng job kay bahala ginagmay basta pa. Di man ikaw may nakapa-consistent ana. Ayaw gug duty god. Tanaw na tong consistent ba na imo sweldo? Hindi na ba mo mutubag? Ikaw mo'y nakapa-consistent ana. Kay kung dili ka consistent mo duty, putbulon man ka. Ilisan man ka. Amo na mapugos ka because you are bound with kanang iyang law diha. Isip usa ka empleyado. Muna, kung kita pasagdan ta without law, without kanang being bound with agreement, wala Mumata ta, way magbuot. Mulihok ta og kanusa, way magbuot. Pobre ang tao. Because we are lack of discipline. A person who is lack of discipline cannot win in life. Pildi jud. Diba? Di man na disiplina nga ni mata ka tungod kay mo duty ka. Dili na disiplina, napugos ka. Ang kanang na disiplina mga igsoon, wala na napugos. Na disiplina na siya. And he is doing it happily. Dili ka lang napugos. Kadaghan mga empleyado ngayon kapuyan kung pwede pa lang hunong na tao pero hunong sa bugas god. Di napugos di ay. Di ba? So, kung ang Ginoo atong kuyog mga igsoon, nindot kayo Nagsaka ang mga problema, baha have lifted up their voice. The flood lift up their waves. Ang hampak sa problema nagkakusog. Pero mga igsoon, nagpabilin kung ang Ginoo ang imuhang
ang imong kuyog, kung ang Ginoo mo'y nag-rule sa imong kinabuhi, it cannot overthrow you. Mabitaw na, daghan kay katong pandemic sa una, daghan yun na tuslukag dagom mo eh. Kaya kung nibarog lang yun ta, nga ako ning isipon, wa man nato giingon nga 666 to mga igsoon. Pero ang senaryo ba, mura-mura magod. So ikaw mismo, personal ba? Personal conviction. Ako ning isipon, nga mura ni siya og kanabitawng kanang pagtatak og 666. Di ko. Kaya hadlukon ka nga, di ka palit, dili ka lakaw-lakaw. Hadlukon ka, it is no longer freedom. So dili na iya sa Ginoo gyud. Unya mo give in ka. Para lang ka makaangkon og freedom. Murag imong gibaligya ang imuhang pagkatao ana. So it is a personal commitment. Wata nag-ingon nga na ato spiritual kuanto. Di ba? Pero kung imong isipon ba, it is a training. Kung ang imong pagtuo, okay ba? At narawa, unsa may nahitabo. Buhi man ang wa na injection eh. Mas daghan namatay na injection na. No, mas daghan nga naglain ilang lawas. Mo na chaos and opposition, dili maka-destroy mga igsoon, dili maka-overthrow pag ang Ginoo mo'y atong kuyog. The flood symbolized chaos, opposition, or trials. Even when challenges rise, they cannot overwhelm the Lord's sovereignty. Kung ang Ginoo imong hari, ang Ginoo imong gikuyugan, siya nag-rule sa imong kinabuhi, dili siya mapugang, di siya makurat, mga kaigsuonan. Way makapakurat sa Ginoo. Lahi ang Ginoo, mga igsoon. Ikaupat, His might is greater than all forces. Bisag unsa pa nga forces, forces of evil, forces of nature, forces of bisag unsa diha. No? Verse 4. Ano sa King's Bible? The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea. So, dako kayong hampaks problema, murag ka ng bawd sa dagat ba? Paita, nung hapakon ka ng bawd sa dagat, pwede makamatikyaog. No? Murag kagisag pa og pila ka buok wrestler, ara? Dungan ba, dungan? Kusgana anang tubig sa dagat, mga igsoon nga gitod og hangin. Pwede kusgana. Pwede ka lamuyon ana, mga igsoon, pero ingon sa Bible diri, mightier ang atong Ginoo. Usay manindot mapaminaw ng tubig kanang labi na kanang murag drops of water but nang dagayday sa tubig. Wa po kay paminawon. Pero kada makadungog ka ng waves nga mo hampak-hampak mga sumukuyawan na taoy sa naman nya mo kurog ang imong barko gisakyan ba inighampak sa bawd makuyawan ta na oy unya gabaguros mga igsoon gabaguros mo nadunggan nimo mao man ni gipasabot ani unya ingon diri sa Bible na a noise of many waters than the mighty waves guna of the sea. Hampak dito sa imuhang gisakyan. Amo man ni. Ang mga balud sa kinabuhi, mga igsoon ni hampak sa imuha. Di ka mawingig ana. Pero kung ang Ginoo ang imong hari, kung ang Ginoo ang imong giparul sa imong kinabuhi, He is mightier than any forces nga mo strike diha nimo. Now, ingna ko, unsa nga forces nga makapastop nimo sa pagsimba sa Dios? Ha? Pero i-identify usa nimo, asa man nato malocate ang pinaka-strong force to stop you from coming? Nadia. Your heart. Your deceitful heart. And that is why it should be controlled by the Holy Spirit. Because if not,
Pwede na mangilad sa balaang espiritu. Pwede na mugrieve sa balaang espiritu. Di magyuta kailad sa Ginoo. Pero ingon sa Bible mga igsoon, pwede na to siya pasakitan. So asa man nato mapasakitan ang balaang espiritu? Sa atong pag-disobey. So when we disobey, diin man na magikan ang desisyon sa atong kasing-kasing mga igsoon. Kasing-kasing nga kanang mangingilad, sa tanang mangingilad. Deceitful above all. O na siya nakapait mga igsoon. God's power surpasses all forces of nature and human turmoil. His voice and authority are greater than the loudest storms of life. Mas ligon, mas kusgan mga kaigsuonan ang Ginoo. Iya ra nagkasab-an ang problema. Kaya nakakuan mo, hinumdo mo, giunsa niya pagbadlong mga igsoon ang wind, itong kusog kaayo with his disciples. Iya ra giingnan nga hunong, ni hunong oy. No? Kato patong karon nga nagpahunong sa kanang linog. Wagi bagyo nga iyang gipahunong yun. Mas may tato bagyo iyang gipahunong ba? Pero linog man. Dali, mo na muhunong ang linog. Unya, daghan sa biya gaampo ato, Lord, husto na Lord. Lord, tama na Lord. Unya, masig ka tumoy gipaminaw. Everybody can claim. Sa hamubo nga panahon ba? Pero kanang bagyo mga igsoon, pila guna ka oras. So inigsugod pa lang, maingon na ka, signal number 1 pa lang, wa na ito, Lord, wala na ito. Pahuno nga. No, ang bagyo, gano'n, oy, wa na kay ito ha, wa na kataman. Unya, ang expected, moabot pag 5, super typhoon. Unya, nikalit lang ingon ang pag-asa, wala na yung pag-asang mutaas. Kay Juan rataman, aka na, makatuot na, gagamhanan ka. Pero way lain makapahunong mga igsoon, only God. All forces. God is greater than all forces. Wa gyud makalupig mga kaigsunan. So kani atong kinabuhi, sigihan man nig hapak og bagyo, sigihan man nig hapak og mga problema. Pag ang Ginoo imong hari, mga igsoon, siya nag-rule sa imong kinabuhi. Tablado na tanan. Wala nga walk happily. Bisag kay baw ka daghan kay mga problema, so tinatamo. Kisa dili way problema. Abnormal ka. Di ba? Wag ka ng mga naay diferensya sa pangisip ba? Wag na sila kay baw na sila problema. Sa ilang kabulingit. Nya way klarong katulgan. Kadakwa na problema para sa mga tarong og panguna-una. Pero para nila, wa sila problema. Sige lang silang katawa. O na, istorya dire, bisag way ka istorya. Yun na para nila, di yun na problema. Pero kitang katanaw nila, nalugoy. O nang delikado, kung wabot kayo panahon nga, di nakakitang problema, nabuang na ka. Eh, di yun pwede nga way problema, oy. Naagyo na yung problema, o ang problema, makita yun na nato mga igsoon. No, gi-specify na sa Bible diri nga murag waves, ingon na kanang sa tawagan na mga forces nga mohampak sa imuhang kinabuhi. Problema na makit-an yun na nato. But always remember and be assured that our God nga imong giparule sa imong kinabuhi is mightier than those forces nga nihampak nimo. Diha ka makampante. Dili ka ingon nga ako yung tanong problema. Tanawa po na para ma-imagine nimo ba o ma-appreciate nimo ang gibuhat sa Ginoo. You'll in the midst of the storm. Gi-protect ni sa Ginoo. Kanindot ana. Mga igsoon, kita lela itong problema giatubang. Pero we have the same God who protected us
We have different stories and experiences in life. Mo nagpa-istoryahon ta, grabe ang Ginoo. Ginoo gyud ato ituboy jud. Gingigan ako grabe kay ko Ato pag-abot atong problema ha. Kay ba mo ko say gibuhat nako. Agoy. Claiming the glory. Hinumdumi ha, walay butang nga i-allow nga mahitabo nga dili i-allow sa Ginoo. Always give it to the Lord. All the glory and honor belongs to Him. Kay siya mo'y nagpakgang anang mga forces magayson nga mo-destroy sa atua. Katapusan, ikalima. His word is sure and His house is holy forever. Ang iyang pulong sigurado ni. You know? Ang pulong sa Dios sigurado ni. Ang Malakay 3:10 sigurado ni. Gamaya ra mo amen sa Malakay 3:10 oy. Ang Malakay 3:10 sigurado ni. Luke 6:38 sigurado ni. Yang ano, di ba nato tumanon? Siguradong. Siguradong di tumanon, pastor. Kaya kung ni-believe yun ta nga sigurado ni, lalimad ka ng bubuan ka, lalimad ka ng favor, madawatan ni mo sa mga tao, mga kaigsunan. Diba? It may not be monetary, but the favor that you can receive from the Lord is the protection, mga kaigsunan nga. Naunta to'y grabing mudaot sa imuha, pero napakgang sa Ginoo. Kaya ang kita magod, pag may ko tag blessing, kwarta, manday na nasa tungutok. Diba? Dili ra magod kwarta ang panalangin god. Kana nakahimo kag nindot ngadto sa imong isig katawo kadakong panalangin ana. Kana nakahatag kag kasakit sa ubang mga tao, aw contrast pud na sa panalangin. Nahimo kang tunglo sa ilang kinabuhi. Pero kadakong panalangin nakatabang ka. Di ba? Kana lang nakaasnat ka sa ilang giasnat nga lang nakatabang sagwa ka kaila. Di ba? Nakakuan ka, nakalend ka sa imong kanghan ba? May I help you? Sige, nagmay lang. Kadako na ang panalangin. Ang pulong sa Ginoo, sure. Diya pa, ang iyang balay, balaan, hantod sa kangturan. Maunang ang mga Kristohanon, dili mo lampos sa kinabuhi. Kay kita nahimutang part sa simbahan. The church is the body of Christ. And the church must be holy. And that is why Jesus said, be holy, for I am holy. Ganun ging naman ta si Ginoo ana. We are being added to His body, which is holy. Unya, pag-add sa Ginoo nimo, giingnan ni kaniya, be holy. Kay balaan bi ako kung diin ti kagibutang. Kung ang Kristohanon dili magpuyo sa pagkabalaan, mo na imong kinabuhi, mga kaigsunan, di nimo masabtan. Nakuha na to. Pero kung sundon lang yun nimo ang instruction sa Ginoo, adto makapadong, your obedience will lead you to holiness. Obedience, mga igsoon. Your every word nga imando sa Ginoo nimo, kada buhat nimo nagpurify na sa imong soul. So, nagsige kag purify, sige purify, ang imong kalagi purify sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa imong pagtuman, unsa may outcome ana? Holiness. Ato basahon ang verse 5. Verse 5. Tanawa ha, kang kinsa atuwa ba o sa Ginoo? Tanawa. Thy testimonies are very sure. Kinsa man ang testimonies? Sa Ginoo, mga igsoon. Holiness becometh thine house, O Lord, forever. Ang pagkabalaan nahimo nimong balay. Dili lang karon, dili lang kagahapon, kundi hangtod sa kangturan. Dili na ito mag-question ang holiness sa Ginoo, mga igsoon. God is holy.
Mao na nga ingani ra gyud ni pagsabot gyud. Ang simbahan lawas man ni Kristo, si Kristo ang balaan. Ang simbahan iyang lawas. Siya mo ni desider nga ikaw i-add kaniya sa iyang body. O nagingnan kaniya, be holy. Be ye holy, for I am holy. Very simple instruction, mga igsoon. Arita sa 1 Peter, ato i-close din mga kaigsunan. 1 Peter, chapter 1, verse 22. Tanawa, para ma-meet nato ang standard nga gi-require sa Ginoo sa pagkabalaan. Ingon sa Bible, mga igsoon, seeing ye have purified your souls in what? Obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. So sa imong obedience sa kamatuoran, wa may laing ga-reference kamatuoran ang pulong sa Ginoo man, nag-purify sa imong kalag. Mao na mando sa Ginoo mga kaigsuonan, be ye holy, for I am holy. There is a verse number 15 to 16. But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. Isa may gatawag na to, Jesus Christ. Giad ta niya sa iyang lawas. Mao na niyon siya, be holy, for I am holy. Now, this is the way how to become holy. Obey the truth. So, kung ang pagtuman sa kamatuoran makapa-purify sa atong soul, padulong ngadto sa holiness, what disobedience can do? Di makapahugaw po nimo. And just try to imagine, naa ka sa court sa Ginoo mga kaigsunan with a different clothes. Di ba? Sayop ang imong sanina sa sala ang imong gisulo. So saan mo pagka-enjoy nga ang ihatag sa Ginoo gikan sa iyang pulong, and you are not ready because you are in a different clothings. Ug sa kuan pa, you are not ready for the marriage. Katubang wa gipasud kay wa man ka nagsanina og pangkasal. Di ka pasudlon. So muna kita, wa pa tag-require mga kaigsunan nga, kinahanglan ang atong sanina, mahalon, kinahanglan atong, enough na limpyo mga kaigsunan, unya, kanang, you prepare it for your meeting with God. Yun na ba? Pero ang pinaka-importante yun, ang imong kasing-kasing. Are you ready to meet God? So ang kasing-kasing nga ready makikita sa Ginoo, moto ang kasing-kasing nga ready mutuman sa Ginoo. So, anang pagiha, makita sa Ginoo nga you are willing that God will reign in your life. Siya may rule sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. So, kung atong tugutan lang yun, nga ang Ginoo mo rule sa tibok na itong kinabuhi, tanawa, paminawan eh. God's word is trustworthy. And His dwelling is marked by holiness. Kung siya ang magdumala sa atong kinabuhi, mga igsoon, unsay may tabo na to? Di masaligan punta. Di padung punta mahimong balaan. His promises are secure, and His presence demands reverence. Kinsa naman to ang makahatag og reverence sa Ginoo? Katong mga tao, mga igsoon nga ang ilang kasing-kasing purified. Kaya kani mga kasing-kasing nga pertika kinabulingan og ayo sa kalibutan, di magay naka-honor sa ilang parents. Panaminaw ta? Unsay mando sa Ginoo sa mga anak? Children, obey your parents in the Lord. That is purification of soul. Di ba?
So kung dili ka ka-obey, dili ka katuman, honor your father and your mother. Ika ka-honor ay. Ganun, di ba ka-honor? Because you are so dirty in the sight of God. Sultian tamo mga igsoon, it is God that can make you obey with your willingness to do. Di man gyapon kita. Ang kaning pulong sa Ginoo is very hard to do. Every command of God is very difficult to accomplish. And that is why ang way sa Ginoo mga igsoon is your faith. Your obedience. Mao na giway sa Ginoo, then He will allow you to do it. Not us. Muna way may laki mga kaigsunan nga without God, I can do this without God. Dili oy. According to what the Bible says, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Without the strength of the Lord, I cannot do this. Dapat kita honest ta anak mga kaigsunan. I cannot do this. Sir ani, but I cannot do this without the Lord. Mo na ari kitas Ginoo gyud si kitas Ginoo mga kaigsunan. Let Jesus rule in our life. Dapat overall gyud. No? The Lord who ruleth over all. Dili lang kay a portion of my life. Yes, Ginoo. But in this corner, this is mine. Dili ka pwede mag-ingon na. All over yun. Tibuok kinabuhi, ang Ginoo mo'y mag-take control. Ang pangutana, kaya ba na natong buhaton? Kaya ba na natong buhaton? Di sugdan dayon na nimo. Wadyo kay palta sa pagsimba. Kaya ba na nimo? Kay once na mupalta ka, dili na hari ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung hari siya sa imong kinabuhi, bisag asa pa ka, bisag unsay gibuhat nimo, ang hari na nawag, unsay buhaton nimo? Uduol jud ka, biyaan gyud na nimo imong gitrabaho. Kay ngano man, gitawag ko sa hari nako. Gisugo ko sa akong hari. Kunya sugo sa hari nato mga igsoon, pangabig mo kalag dada sa akong tiilan o para akong luwason. Hello? Bear fruit. Help the poor. Nabighan na gisugo niya, gisapaw-sapaw na good. Asa na may nabuhat na to? No? Pareha na sad sa atong mga anak, suko kay tao eh. Nga ano, magkanito man, kasapaw-sapaw na niya akong sugo ni mo. Oh, malipay ba ka na? Di, suko kay ka. O, dari na ito ibutang sa itong kagalingon. Asa na may sugo sa Ginoo, gituman ni mo. Nakita ni mo ang pagsupak-supak sa imong anak, pero wa ni mo nakita ang imong pagsupak-supak sa Ginoo. Grabe kay ka nakapangasaba sa imong anak, mga kaigsunan, pero wa jud kay kanabitaw konsiderasyon sa imong kaugalingon, kakasab-an po na nimo imong kaugalingon kay grabe imong supak-supak sa Ginoo. Naminta na, merciful man ang Ginoo. So ikaw wa kay mercy. Ha? Let God reign. Mga iso. Diba? Di ba pareha ng Jesus reign, unya pagkauman mag-inom. So pag-reign ni Christ na mag-inom man di ay. Dili title lang ba? Dili title. Usay ang uban manggod, kani mao ni ako kaproblemahan gyud magtan-aw sa mga tao. Ganahan kitag title. Wala tay content. Asa may importante ang title o content? Ang title, kausara basahon, ang content, mga ison mo, ito'y gisabot. Ang content mo, ito'y basahon. Ang content mo, ito'y makitaan. Ang kanang title,
Kausara ginamagian. Unsay title ani? O na. Nana title. Pero usay ganahan kitag title kana bitong ako kuan ko, yun ani, I am an engineer, I'm a doctor, I'm a kuan, pero mga igsoon gabot nimo sa langit way title. But the content of your life mo isgutan nato, isgutan sa Ginoo dito. What is your life? Not what is your title. Oh, ang atong kinabuhi, ari ni nato diri isuwat sa simbahan. Sa buluhaton sa Ginoo. Sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Naa diha mga igsoon ang content nga isgutan dito sa langit. Dili ka ng mga gibuhat nimo nga way labot ang Ginoo. Sunog na tanan. Isgutan pa ba nagsunog naman? Unsa may hisgutan ang magpabilin nga dili masunog kay maunay bugtian og reward. Oh. So katong masunog, wala to, sunog man. Pero ang wala na sunog, maunay magpabilin. Nakuha na to mga igsoon? So I hope nga natin nakatunan karong kabuntagon og I hope nga Ginoo gyud atong ilhon nga hari sa atong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity nga makapaminaw mi sa mensahe, Lord, kabahin sa imong paghari sa among kinabuhi. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud mao imong rule sa among kinabuhi hantod sa katapusan namong ginhawa. Salamat kay Lord sa kusog nga imong gihatag sa matag usa. Salamat kay Lord sa mga prayer request nga nag-gather kaganina og naampo sa matag usa, Lord. And I pray that you will bless each and everyone's heart to be consistent in their prayers and in their Bible readings and in their obedience, especially kay mahog nga mo-pop up ang usa ka tawo nga magsige og kuha sa information sa imong pulong apan walay tuman-tuman. Pero ang pagtuman sa usa ka tawo sa kamatuoran mao ang molimpyo sa iyang kalag. So please help each and everyone, O God, nga makatuman yun mi kung unsay imong gisulti namo. Salamat kay Lord once again, and all the glory and honor we give it back to you in Jesus' name. Amen and amen. Praise